Tinig Media Ministry. Ito po ay ministry ng Panginoon sa pamamagitan po ng iyong mga kaibigan na mga Seventh-day Adventist. At siyempre po ay ating binabati ang ating mga kaibigan sa lugar na ito from Masbate at sa lahat po ng ating dyan na nakatambay dyan at encourage po natin na buksan po ninyo ang iyong mga tainga, no? Kahit na kayo po ay inyong nakaupo lang kayo. Ay meron po kayong mapupulot na aral. Ngayon po mga kapatid, mga kaibigan, uulitin po natin. Ang ating pong paksa na pag-uusapan, ito po ay walang iba kundi the Bible and the Messiah, no? Ang Biblia at ang ating Mesiyas or ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ngayon ay nasa huling panahon na. We are in the last days. Alalahanin po natin mga kapatid na ito po ay hindi isang lihim na dapat po nating malaman ngayon, kaibigan. Baka bukas ay maaring huli na. Sa ating pagtulog mamayang gabi, ay hindi po natin nalalaman na sa araw ng bukas kung mabubuhay pa tayo. O sa susunod na araw, o sa susunod na linggo, at sa susunod na buwan o taon ay walang makapagsasabi sa atin na ni isa mang tao sa buong sanlibutan kung siya ay mabubuhay sa mahabang panahon. Ang kamatayan ay walang pinipili. Subalit mga kapatid, mga kaibigan, dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao sa buong sanlibutan ay mayroon po siyang binigay na manual at ito po mga kapatid ay walang iba kundi itong Bibliang ito. Ito pong Bibliang ito, marami pong katawagan dito. Tinatawag din po itong Biblos or scriptures or salita ng Diyos. Iba't ibang katawagan sa salitang ito. Subalit ito po mga kapatid ay Word of God, no? Ang Bibliang ito mga kapatid, mga kaibigan, ay ito po ang aklat na dumaan sa historiography na kung tawagin. At ito pong aklat na ito mga kapatid, mga kaibigan, ang lahat ng nangyayari sa ating kapanahunan, ito po ay hinuhulaan ng Biblia. Kaya ito po mga kapatid, mga kaibigan, sa dinami-daming aklat sa buong sanlibutan, ito pong banal na aklat or salita ng Diyos or Bible ang siyang makapagbabago ng buhay ng tao. Amen? Ngayon mga kapatid, mga kaibigan, uulitin po natin. Ang ating topic is the Bible and the Messiah. Ating titingnan mga kapatid, mga kaibigan, sapagkat sa bagong tipan, sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, itong mga pariseyo at mga eskriba, sila po ay nagsasaliksik ng mga kasulatan na sa pag-aakala nila ay doon nila masusumpungan at matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Subalit ano ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Ang mga kasulatang iyan ay siyang nagpapatotoo tungkol sa atin. Ibig sabihin, itong salitang ito, itong banal na kasulatang ito, itong Bibliang ito, ito po ay pumapatungkol or tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ito po ay pwede nating tawagin na love letter. Love letter sa inyo ng Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, sabi po ng Biblia, according sa aklat ni Timothy, sa chapter 3, verse 16, na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos na magagamit or ginagamit sa pagtuturo, sa pagsasaway, at sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Ito pong Bibliang ito mga kapatid, mga kaibigan, ay ibinigay po ito sa atin ng Diyos bilang manual, bilang instruction bago tayo aalis sa sanlibutan na ito. Sapagkat lahat po ng tao sa buong sanlibutan ay mamamatay. Wala pong makapagsasabi ni isa man sa atin ay hindi tayo mamamatay, kundi tanging ang Diyos ang nakakaalam ng ating mga buhay. Remember mga kapatid, mga kaibigan, itong Bible na ito ay uulitin po natin na kapag babago po ito ng buhay ng tao. Example mga kapatid, hindi na po tayo lalayo. Good afternoon po, Kapitan Do, no? Siya po yung ating tagapanguna, no? Ating supervisor sa park, no? Itutok mo ang camera sa atin, yung naka-sombrero po na yellow. Uulitin po natin mga kapatid. Itong Bible na ito po ay instruction sa bawat isa sa atin. At ngayon mga kapatid, mga kaibigan, ang Biblia, ang acronym po nito ay Bible. Di ba? I mean, Basic Instruction Before Leaving Earth. Sapagkat tayo po na mga tao, ako, kayo, lahat tayo ay mamamatay. At
aalis sa sanlibutan na ito. Kaya naman ang Diyos ay nagbigay sa atin ng Bible para ang tao sa buong sanlibutan ay malaman niya kung paano siya inibig ng Diyos at malaman niya kung ano ang kanyang or kung saan siya pupunta at kung ano ang mangyayari sa mga patay at ganun din sa buhay. At malalaman natin sa aklat na ito kung ano ang mangyayari sa mga masasama at sa matutuwid. Kaya ito po ang ating pag-aaralan sa mga susunod na mga araw. Ating pong series, itong ating topic, Monday to Thursday. Kaya naman mga kapatid, uulitin po natin. Isa po sa binanggit ng ating Panginoong Jesucristo sa mga Pariseo na ang kasulatan na iyan na inyong sinasaliksik ang siyang nagpapatotoo tungkol sa atin. Kaya naman itong Bibliang ito mga kapatid, mga kaibigan, ito po ay napakahalaga sa atin. Sapagkat ito po ay manual, ito po ay instruction ng Panginoon sa atin bago tayo aalis sa sanlibutan na ito. At bukod dito mga kapatid, mga kaibigan, based po sa ating nabanggit kanina, according sa aklat ni Timoteo, na ito po'y ginagamit sa pagsasaway at sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa mabuting gawain. Kaya naman itong Bibliang ito mga kapatid, mga kaibigan, ay nakapagbabago po ito sa buhay ng tao. Sa lahat ng mga aklat sa buong sanlibutan ay walang ibang aklat ang tanging makapagbabago sa atin kundi ang tanging salita ng Diyos. Walang iba kundi ang Biblia. Kaya naman mga kapatid, mga kaibigan, kung kayo po ay may mga Biblia sa inyong tahanan o sa inyong mga paaralan, ay wag po ninyo itong itago. Wag po ninyong itapon sa basurahan sapagkat dito po nakasulat ang ating pagiging immortal. At dito po nakalagay at nakasulat ang pag-ibig ng ating Diyos na manlalalang sa pamamagitan ni Kristo sa ating mga buhay. Ngayon mga kapatid, mga kaibigan, ito po ang Bible. Instruction po ito ng Panginoon sa atin. Salita po ito ng Diyos na binabanggit ng Bible according sa Juan Kapitulo 1. Ang talata po ay 1 na ang sabi, nang pasimula pa ay naroon na ang salita. At ang salita ay suma sa Diyos at ang salita ay Diyos. At sa verse 14, at ang salita ay naging tao. Kaya ang salita mga kapatid, itong salitang ito na Diyos ay nagkatawang tao na tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya tama lamang ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa panahon ng mga Pariseo na ang kasulatan na iyan na iyong sinasaliksik ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. At itong salitang ito mga kapatid, mga kaibigan, sinabi po ng Bible according sa Juan Kapitulo 17, ang talata ay 16 hanggang 17, napakabanalin mo sila Panginoon sa iyong salita sapagkat ang salita mo o Diyos ang katotohanan. At ang salita mo o Diyos na katotohanan ang siyang magpapalaya sa bawat tao. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, itong salitang ito na nagpapatotoo sa ating Panginoong Jesucristo or tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo, ito po yaong magpapalaya sa atin sa pagkaalipin ng kasalanan dito sa balat ng lupa. Sapagkat remember mga kapatid, mga kaibigan, lahat po tayo na tao ay mamamatay. Sinasabi po ng Biblia, alam niyo po ba kung bakit ang tao'y namatay or mamamatay? Because of sin, dahil sa kasalanan. At ang kasalanan ito po ay bunga ng paglabag ng isang tao sa utos ng Diyos. Pansinin po natin. Sa Biblia, according sa aklat ng Genesis, sa paglalang, ay mayroon pong ibinilin or mayroon pong utos ang Diyos doon sa ating mga ninuno na si Eva at si Adan. Nasabi na or na sinasabi niya sa lahat ng puno na nasa halamanan ng Eden ay makakain ninyo. Subalit yung nasa gitna ay huwag niyong hihipuin ni kakainin. Sapagkat pag oras na inyong hinipo at inyong kinain ay mamamatay kayo. Pansin po natin yung salitang o yung word na binitawan ng Diyos na manlalalang na huwag niyong hihipuin ni kakainin. Subalit mga kapatid, sa madaling sabi, ay natukso ang ating mga ninuno na si Adan at si Eva ng dyablo at ito mga kapatid ay kanilang hinipo at kinain. Kaya sa madaling sabi, doon po nag-umpisa ang kamatayan. Sapagkat remember, the Bible says, for the wages of sin is death, no? I mean, ang paglabag sa kautusan ay kasalanan.
Kaya pala, nagkasala ang tao dahil sa paglabag sa utos. At ang paglabag sa utos ay bunga ang kasalanan. At according sa aklat ng Romans chapter 6 verse 23, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Kaya pala ang tao'y namamatay based on the Bible dahil po ito sa paglabag sa utos ng Diyos. Kaya wala pong makapagsasabi sa atin na hindi tayo mamamatay. Kahit na po ako na nagsasalita, mamamatay po ako. Subalit mga kapatid, mga kaibigan, ang sinasabi ng Biblia sa pamamagitan ng Misaya, ang ating Panginoong Jesucristo, na siya po ang ibinigay at katuparan ng hula na sa pamamagitan niya ay magkakaroon tayo ng pag-asa sa pangako ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Itong ating Panginoong Jesucristo, ito po ang Diyos na nagkatawang tao at namuhay dito sa atin at ibinigay at inihandog ang kanyang buhay doon sa cross, alang-alang sa inyo, sa akin, sa ating lahat mga kaibigan, upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen? Kaya mga kapatid, mga kaibigan ko, alalahanin po natin na ang ating Panginoong Jesucristo, nang siya po'y nagkatawang tao, siya po ay nakihalubilo sa mga makasalanan upang kanyang ipakita kung gaano niya kamahal tayo na mga tao. According sa Luke chapter 15, verses 1 to 7, kung inyong babasahin diyan, ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay nakihalubilo sa mga maniningil ng buwis, mga makasalanang tao. Walang tinatangi ang Diyos. Sapagkat kailanman nang siya ay nagkatawang tao sa balat ng lupa, kaniyang ipinakita sa lahat ng tao ang kaniyang pag-ibig. Sapagkat kailanman, mga kapatid, mga kaibigan ko, isang taong Diyos, isang taong maharlika, hari ng mga hari, at Diyos na nagkatawang tao, kung sa atin mga kapatid, mga kaibigan ko, hindi ho siguro tayo makikihalubilo sa mga makasalanan. Subalit itong taong ito, itong Diyos na ito na nagkatawang tao na tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo ay nakihalubilo sa lahat ng tao para ipakita niya ang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, mga kaibigan, the Bible and the Messiah, ito po mga kapatid ay tumutukoy ang Biblia sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya itong Bibliang ito sa inyong mga tahanan, huwag po ninyong itago. Huwag po ninyong itapon sa basurahan. Sapagkat itong Bibliang ito ay nakasulat po dito at nakasalalay po dito ang kaligtasan ninyo sa akin at sa bawat isa sa atin. Na sa pamamagitan ni Kristo ay lalaya po tayo sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, mga kaibigan ko sa oras na ito, sa aming maikling mensahe ng Panginoon na gusto niyang iparating sa atin, alalahanin po natin na tayo po ngayon ay nasa huling panahon na. Ito pong ating mga buhay, hindi po natin ito hawak. Wala pong makapagsasabi sa araw ng bukas kung tayo po'y mabubuhay sa mahabang panahon. Itong ating buhay, mga kapatid, hindi po natin ito kailanman hawak. Mamaya sa ating pagtulog, pagka kinaumagahan, pagka kinabukasan, ay hindi po natin nalalaman kung sa araw ng bukas kung tayo'y mabubuhay pa. Remember mga kapatid, mga kaibigan, itong nangyayari sa ating sanlibutan, the COVID-19, na kung saan ang mga tao, ito po ang sakit na umilingaw-ngaw sa buong sanlibutan, ito po ay katuparan ng sinasabi ni Lucas, ng ating Panginoong Jesucristo sa Lucas Kapitulo 21 ang talatay 11. Kabilang po ito sa pestilence, mga salot. Ito po mga kapatid ay sign or tanda na nalalapit na pong magpaparito ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, mga kaibigan, ang ating pong buhay, huwag po nating sayangin sa pagpapakapagod, pagpapakayaman sa buong sanlibutan na kailanman ay hindi natin madadala sa ating pagpanaw. Sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ni Timoteo, sa unang Timoteo Kapitulo 6, ang talata ay 7 hanggang 8, na wala kayong dalang anuman sa sanlibutan na ito at wala rin kayong madadala patalis dito. Dapat kayo'y masiyahan kung kayo man ay may kinakain at isinusuot. Kapatid ko na minamahal, itong araw na ito, pagka hindi ninyo pinakinggan ang salita ng Diyos, sa oras na ito, ito po ang magsisilbing patutuo sa inyo sa araw ng paghukom. Marami ang magtatagoy, maraming magsisitangis sa araw ng paghukom na hindi nila pinakinggan ang mga aral at salita ng Biblia. Kapatid, mga minamahal, hindi pa po huli ang lahat. Ito po ang panahon ng iyong kaligtasan. Tanggapin mo ngayon si Kristo sa iyong mga buhay. Sapagkat kailanman, hindi natin nalalaman. Sapagkat ang kamatayan ay walang pinipili. Bata ka man, malakas ka man, o matanda ka man, ay walang
ni isa man na sa atin ay nakakaalam kung kailan tayo mawawala sa libutan na ito. Pagka tayo mamatay, na tayo po ay patuloy na gumagawa ng kasalanan, lumalabag sa kautusan ng Diyos, nakakatakot po mga kapatid, sapagkat sinasabi po ng Biblia, ang kaparusahan ay doon sa naglalagablab na apoy at asopre. Ito po'y hindi pananakot. Mga kapatid, mga kaibigan, mahal po kayo ng Diyos. 1 Timothy chapter 2 verse 4, na ibig ng Diyos na ang lahat ay makaalam ng katotohanan at maligtas. Kaya nga ang Diyos, mga kapatid, noong sinaunang panahon, sa panahon ni Noah, sa panahon ni Propeta Daniel, at sa lahat ng mga propeta na nagbuwis ng buhay alang-alang sa atin ng mga tao upang abutin tayo sa kasalanan at sa kaligtasan, ay nanawagan sa inyo patungkol sa kaligtasan. Sa panahon ni Noe, si Noe po ay nangaral sa loob po ng 120 years. Walang nakinig. Sa panahon ng Sodoma at Gomora, na pinaulanan ng Diyos ng apoy dahil sa kasamaan ng tao. At hanggang ngayon, mayroon pong warning ang Panginoon na binabanggit ng Biblia. Mga kapatid, mga kaibigan, ito pong oras ng kaligtasan mo. Tanggapin mo ngayon si Kristo sa iyong kinaroroonan. Ano man ang ginagawa mo, nasa upuan ka man o naglalakad ka man, na napapakinggan mo ang salita ng Diyos, pwede kang maligtas, kaibigan. Tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang mga salita, ang kanyang aral sa iyong puso, sapagkat tanging ang banal na Espiritu ang siyang kikilo sa atin, sa bawat isa sa atin, na mabago ang ating buhay. Kapatid ko na minamahal, hindi po ito biro-biro ang ating ginagawa. Tayo po'y nasa huling panahon na. Tanggapin mo ngayon si Kristo. Abang ako'y dumadalangin, dalangin ko po, mga kapatid, na kayo rin po ay manalangin sa iyong kinaroroonan. Sapagkat kailanman ang Diyos ay walang taong itinatakwil. Hindi nagtatangi ang Diyos. Lahat ng tao sa buong sanlibutan ay minamahal niya. Tayo, ako, kayong lahat, tinatawagan ng Diyos sa kaligtasan. Abang ako'y dumadalangin, dalangin ko po na kayo rin po ay manalangin sa inyong kinaroroonan. Sapagkat ang Diyos, nababasa niya ang ating kaisipan, nababasa niya ang ating mga puso, ang ating mga hinanaing, ang ating mga paghihinagpis, ay alam po ito ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, mga kaibigan, siya lang po ang tanging nakakaunawa sa ating mga buhay. Sa oras na ito, ako po'y dumadalangin at inaanyayahan ko po kayo na kayo'y manalangin sa inyong kinaroonan. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na puno ng pag-ibig, magpagmamahal sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Kami po ay dumadalangin, ang lugar na ito, Panginoon, ay inyo pong kahabagan at tulungan ang mga tao na makaahon po sila sa mga panlilinlang ng kaaway. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na makilala nila kayo ng lubusan, na Ikaw ang Diyos na nagmahal sa kanila. At tulungan sila, Panginoon, na maligtas sa lalong madaling panahon. Salamat, Panginoon, na kayo po ang Diyos na patuloy na naghahanap sa tao para maligtas. Maraming salamat po, Ama, sa pagmamahal at sa pagpapatawan ng aming mga kasalanan, sapagkat kami po ay mga makasalanang lahat ng mga tao. Kung kami man po, Panginoon, ay may mga matuwid o may mga mabubuting nagagawa, ito po'y dahil sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Ito po'y katwiran ni Kristo, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pagmamahal sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas na aming Panginoong Jesucristo.